Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, ar-rusul wal risalat, ang mga sugo at ang kanilang mga mensahe. Natapos na natin si Musa alayhi salam. At ngayon insyaAllah, si Isa alayhi salam. Mu'jizatu Nabiyullah Isa alayhi salam. Sinasabi min mu'jizatihi allati akhbarana Allah biha annahu kana yasna'u min at-tini ma yushbihu at-tuyur. Kabilang sa mga himala, maraming himala si Isa alayhi salam at maring hindi lahat nababanggit sa Quran o sa Hadith o kahit sa Biblia. Pero nalalaman natin kabilang dito na siya ay bumuo ng hugis ng ibon sa pamagitan ng putik. So yung putik ginawa niyang hugis ibon. Thumma yanfukhu fiha fatusbihu tayran biidnillahi wa qudratihi. At ito ay naging ibon nga sa pahintulot ni Allah at kanyang kapangyarihan. Wa yamsahul akmah fayabra biidnillah. At si Isa alayhi salam, inahaplos niya yung mata ng bulag. At ito ay gumagaling. Yung akma, sa konteksto nito, kasi yung bulag aama din, may dalawang magkaibang salita para sa bulag. Naunawaan natin na maaaring tinutukoy dito yung akma, yung bulag talaga pagkasilang. Pagkasilang bulag, hindi siya talaga nakakakita. So mahimala talaga na pinagaling siya ni Isa alayhi salam. Kasi nabulag lang, halimbawa nagkaroon ng injury sa mata, maaaring yun gawin ng doktor. Maaaring operahan lang yung mata, halimbawa may katarata, o kaya yung mata niya na-expose sa masyadong maliwanag, maaaring magamot pa yun ng doktor. Pero yung akma dito ay bulag mula sa pagkasilang. Wayamsahul abrasa fayudhibullahu anhu barasa. At inahaplos niya yung may ketong at inaalis ni Allah mula sa taong ito ang kanyang ketong. Wayumurru alal mauta fayunadihim fayuhyihimullahu ta'ala. At si Isa alayhi salam, nababanggit na bumuhay nga ng patay. Binuhay ni Allah ang mga patay sa pamagitan ni Isa alayhi salam. Waqad hakal Qur'anu lana hada fi qawlihi ta'ala mukhatiban Isa. At nabanggit nga ito sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kausap niya dito, ang tinutukoy niya, si Isa alayhi salam. Sinabi ni Allah sa Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 110, وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُوا فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. So dito, ilan yung himala na tinukoy dito? 4. Yung ibon, yung bulag, yung may ketong, at yung pagbuhay sa patay. Pero lahat ng ito, tinukoy lahat ni Allah na nangyari sa kapahintulutan ni Allah. At malinam ang pagkakasambit na ito sa ganitong siga, sa ganitong syntax, sa ganitong kaparaanan. Kasi nga ang mga Kristiyano, sila ay naliligaw sa paniniwala kay Isa alayhi salam, na itinuring nila ang mga himala ni Isa alayhi salam bilang batayan o dalil na siya ay Diyos. Samantalang ang mga ito na kanyang ginawa ay nangyari sa pahintulot lamang ni Allah upang patunayan sa mga tao bilang aya na siya ay sugo at propeta ni Allah at hindi siya nagpapanggap lang. Yun nga, sinabi ni Allah, lumilikha ka sa pamagitan ng putik ng hugis ibon sa pahintulot ni Allah.
At hihingahan mo ito, at ito ay magiging buhay nga na ibon sa pahintulot ni Allah. At nagpapagaling ka ng bulag at may ketong sa pahintulot ni Allah, at ikaw ay bumubuhay ng patay sa pahintulot ni Allah. So dito paulit-ulit sinabi ni Allah, bi'idhni, 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 para bigyang diin na ang lahat ng ito ay nangyari sa kapangyarihan at kapahintulutan ni Allah. Hindi ito nangyari dahil sa kapangyarihan ni Isa alayhis salam na siya ay Diyos, Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, o isa pang persona ng Diyos, kung ano na pang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. At sinasabi rin, وَمِنْ آيَاتِهِ تِلْكَ الْمَائِدَةُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها. Kabilang sa mga tanda ng kanyang pagiging sugo at propeta ay nang bumaba ang Maida, yung mesa na napupuno ng pagkain, hapagkainan. Kumbaga literal na mesa, bumaba mula sa langit at napupuno ito ng pagkain na siyang, kumbaga, naging tugon ni Allah sa hiling ng mga hawariyun. Yung hawariyun, ito na yung tinatawag ng mga disipulo o apostol ni Isa alayhis salam. At 12 silang lahat ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, pero sa mga Muslim, sa atin, walang bilang. Walang bilang kung ilan ba eksakto ang kanyang mga hawariyun. Katulad kung halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga sahaba, marami. Halimbawa dyan, doon sa Fathu Makkah, 10,000 yung sundalo niya. Ilan doon yung hindi sundalo na iwan sa Madina. At yun sa Khutbatul Wada, mahigit 100,000 yung naroon sa Hajj. So marami siyang naging disipulo. So dito, sa Hawariyun, sa Islam, walang tukoy na bilang kung ilan ang kanyang Hawariyun. Walang tukoy na bilang. Sa mga Kristiyano, 12 na disipulo. Kaya nga yung Last Supper, di ba? 13 sila lahat doon. Pang 13 si Isa alayhis salam at nandun din siyempre si Judas. So doon nga sa Suratul Ma'idah, yung tungkol doon sa mesa. So hindi na masyadong tinukoy dito yung iba pang mga himala ni Isa alayhis salam. Bawa nababanggit sa Bible, may iba pang mga himala, di ba? Naglakad siya sa tubig. Yung tubig, ginawa niyang alak. At iba't iba pang mga himala. At meron pa dito sa Quran, hindi na nabanggit dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, rahimahullah, na nalalaman ni Isa alayhis salam kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bahay. So yun ay kanyang ayah, Elmiya. So yung huling tinukoy na lang dito, itong mesa. At meron itong significance. Kasi itong mesa na ito, sinasabi sa tafsir, ang mesa na ito ay bumaba doon mismo sa yung mismong Last Supper sa paniniwala ng mga Kristiyano. Yung mga ilang sandali bago kinuha ni Allah si Isa alayhis salam, o sa paniniwala ng mga Kristiyano, hinuli si Isa alayhis salam ng mga Romano dahil sa pagkakanulo sa kanya ng mga Hudyo. So doon nga Suratul Ma'idah, verse 110 to 112, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. O Isa alayhis salam, maaari bang ang iyong Panginoon ay magbababa sa amin ng mesa na mula sa langit? So dito, nabanggit na naman yung Rabbuka, Panginoon mo. Parang katulad kung paanong kinakausap ng mga Hudyo si Musa alayhis salam. Udu'u rabbaka mahi, mga ganung bagay. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Humayo ka, ikaw at ang Panginoon mo, at lumaban kayong dalawa. So, pero dito sa konteksto nito, doon sa Hudyo nakakainis eh. Pero dito, siguro ito ano din eh. Minsan hindi rin siguro siya Rabbuka, pero hindi siya sa konteksto na tinatanggi ng mutakallim, nung nagsasalita, na Panginoon niya, yun yung tinutukoy niya. So, ganun lang siguro talaga sila
magsalita. So sabi nila, pwede bang hilingin mo sa Panginoon mo na magbaba siya ng pagkain mula sa langit? So sabi ni Isa alayhis salam, qalat taqullah in kuntum mu'minin. Katakutan ninyo si Allah kung kayo ay mga mananampalataya. So parang tutol si Isa alayhis salam sa hiling na ito ng mga Hawariyun. Tutol sila. Tutol siya. Kaya pinaalalahanan niya sila na matakot kay Allah. Pero syempre, yung mga Hawariyun, nakikipag-usap sila sa makatuwirang pakikipag-usap. Sinabi nila kung bakit nila gusto ng maida, ng hapagkainan na may pagkain galing sa langit. Okay, so ganito makipag-usap. Kapag may kausap ka, hindi sang-ayon sa'yo yung kausap mo, makipag-usap ka ng maayos, hindi nagtatampo ka kagad. Ganun, o i-unfriend mo sa Facebook, ibablock mo na. So ganito makipag-usap. Ayaw niya. Di nagsalita pa sila uli. Sabi nila, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Wa na'lama an qad sadaqtana wa takuna alayha minasyahidin. So may binigay silang tatlong dahilan. Una, gusto nilang kumain mula rito. Na kakain sila mula rito, syempre, galing yun sa langit, direktang galing yun kay Allah, yun ay mabiyaya na pagkain. Kaya gusto rin nilang kainin. Ngayon siguro iniisip nyo, bakit ang dami-dami pwedeng hilingin pagkain pa? Maaring nangyayari kasi nung panahon na ito, di ba natalakay na natin si Isa alayhis salam? Mahabay naging pagtalakay natin tungkol sa kanya. Mahabang panahon na wanted siya, ilang araw na. Di ba nung dumating siya ng Jerusalem, actually hanggang sa kanyang, kumbaga sa pagkakapako ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, 1 linggo lang yung lumipas. Kaya nga Palm Sunday, tapos Biyernes, pagkatapos ng Palm Sunday na yun, pinako na si Jesus, sabi nila. So ganun lang kaikli yung pagitan. At sa mga panahon na yun, nagtatago na sila. At maring gutom na talaga sila. Kaya humiling sila kay Allah ng pagkain. At wala namang masama. Walang masama na humiling ang tao ng pagkain. Walang masama na hihiling ang tao kay Allah ng pinahintulutan na hilingin. Okay? Parang yung na-post ko, nakakainis eh. Yung tahajjud daw, hihingi ka ng kapatawaran, hindi raw asawa. Bakit? Anong masama kung hihiling ka ng asawa? Pwede naman. Pinahintulutan naman. So minsan, yun nga ang problema. Kalaban palagi talaga ng tao yung huwad na kabanalan. Yung waraul kadib. Merong idea yung tao na ito, kabanalan, ito hindi kabanalan. Hindi. Dapat titimbangin natin yun ayon sa mga batayan, inshallah. So humiling sila ng pagkain. Humiling sila ng pagkain para mapanatag ang kanilang mga puso. At para malaman nila na naging totoo sa kanila si Isa alayhis salam at sila ay sasaksi rito na siya nga ay naging makatotohanan sa kanila. Qala Isa ibn Maryam, sinabi ni Isa alayhis salam, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Sabi niya, O Allah, Panginoon namin, magbaba ka mula sa langit ng hapagkainan, siyempre may pagkain doon, upang maging id para sa amin, para sa kauna-unahan sa amin, kahuli-hulihan. Ibig sabihin, lahat-lahat sila. At bilang tanda mula sa iyo, at biyayaan mo kami dahil ikaw ang pinakamainam na tagapagpiyaya. Humiling sila ng pagkain mula sa langit at ibinigay ito ni Allah. Kaya, kung hihiling ang tao, hilingin mo na lahat ng gusto mong hilingin, basta pinahintulutan. Huwag mong iisipin na hindi ka karapat dapat sa hinihiling mo na yun. Naintindihan nyo? Kasi minsan yung tao, iniisip niya, hindi siya karapat dapat doon sa hihilingin niya. Masyado siyang ambisyoso. Hindi. Hilingin mo yung kahit hilingin mo mapangasawa yung sister. Iniisip mo, wag ko na lang idua yun, baka hindi kami bagay. Kasi pangit ako, yun, maganda. Huwag mong isipin yung ganun. Isipin mo yung kapangyarihan ni Allah na mangyari ang gusto mo na mangyari. Ang mahalaga, sa Kanya ka sumasamba. Hilingin mo lahat ng pinahintulutan na hilingin.
Okay? Kung mataba ka, hilingin mo pumayat ka. Kung maitim ka, hilingin mo pumuti ka. Mga ganung bagay. Lahat ng pinahintulutan, pwede, inshallah. At nga, nalalaman nila na si Allah ang pinakamainam na tagapagbiyaya. At tumugon si Allah. Qala Allahu inni munazziluha alaykum. Ako ay magbababa nito sa inyo, sabi ni Allah. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'addibuhu adaban la u'addibuhu ahadan minal alamin. Ibababa ko ito sa inyo, pero sino mang tatalikod sa inyo sa pananampalataya, pagkatapos nito ay parurusahan ko ng parusa na hindi ko pa ipinaparusa sa sino man sa mga nilikha. So kung totoo man na si Judas, na disipulo ni Isa alayhis salam, ay nagtraidor talaga sa kanya o nagmurtad, naging kafir, maaaring siya na yung tinutukoy dito, na parurusahan ni Allah ng espesyal na parusa na hindi pa niya ipinarusa sa nauna sa mga nilikha. So ito yung maikling pagtalakay ni Sheikh Omar Al-Ashkar, alhamdulillah, sa mga naging himala ni Isa alayhis salam. Hindi na siya nagpalalim dito. Ang mahalaga ay na bigyang diin na ganito natin kinikilala ang mga himala ni Isa alayhis salam. Ito'y kapangyarihan ni Allah. Ito'y binigay niya kay Isa alayhis salam upang maging patunay na siya ay propeta ni Allah at hindi nagpapanggap lang. Parang si Kibuloy o sino pa mang nagpapakilala na propeta o sugo o ano pa man. So next week, tatalakayin na natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. At dito, naging detalyado yung kanyang pagtalakay sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung mga kuffar, madalas, magko-comment yan sa post mo. Si Jesus bumuhay ng patay. Yang Muhammad nyo, ano bang ginawa niyan? Wala naman yung miracle. Ganun lagi yung sinasabi nila. Paano nyo nalaman walang miracle? Nag-aral ba kayo ng Islam para malaman yung wala? Ganun sila. Sa sobrang kitid ng pananaw nila, ganun na sila mag-isip. Kumbaga, na talaga. Na ulaika kal-al'am bal-adal. Sila ay katulad na lamang ng mga kataying hayop, ng mga pastuling hayop, na kumakain, umiinom, yun na lang yung buhay nila. Pero mas ligaw pa sila actually, na may tuturing. Kasi yung pastuling hayop, wala yung sentience. Hindi nakakaalam ng tama at mali. Pero ang tao, nalalaman niya ang tama at mali, pero mas pinipili ng mga hindi mananampalataya ang pagkakamali, waliyadu billah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.